na nais nating mailahad sa ating mga mamamayan. Una, ang magandang proposal ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang muling pagbubuhay, sa kanyang panukala, no? At ngayon ay formally iniendorso na niya at inihahapag bilang isang Senate bill ang pagbabalik ng pagpataw ng kaparusahang kamatayan o death penalty, specific muna sa kasong plunder. At syempre, maraming magiging version yan sa iba pang mga heinous crime o mga karumaldumal at mga kahindik-hindik na krimen. Pero napapanahon at maganda po ang layunin at timing nitong panukala sa Senado ni Senator Bato de la Rosa sa muling pagbabalik ng death penalty para po sa usapin ng mga krimen na dapat ang kaparusahan po ay maximum na kamatayan. Yan, pag-usapan po natin yan dito sa ating video analysis. Pag-usapan na rin po natin itong patuloy na pagkakabunyag ng mga questionably o nakakapagduda na mga naging transaksyon ni Martin Romualdez doon sa Estados Unidos. Dalawang transaksyon sa tatlo ang kanyang kinakasangkutan sa Amerika. Una, ito po ang kanyang pag-donate ng $2 million no, sa University of Harvard sa Amerika, kung saan nabunyag na ito ay para pala gamitin sa kanyang pagbibigay ng pabor, undue favor, para makakuha ng academic favor and access para makapasok sa Harvard University ang kanyang anak na babae, no, doon sa Estados Unidos. $2 million. Ang tanong, saan ito nanggaling? Because that is equivalent to more than 110 million pesos. Ganun na ba kayaman si Martin Romualdez para mag-donate ng 110 million pesos? O ito ba ay nanggaling sa katas ng mga flood control projects na dinambong? Kailangan niya po may paliwanag ito sapagkat bagamat siya ay kunwa-kunwari ang nag-resign bilang Speaker of the House, ay siya pa rin po ang kinikilalang leader ng House of Representatives, no? Bagamat puppet at dami nila ni Marcos itong si Congressman Boji D. Si Martin Romualdez po ay nananatiling congressman diyan sa House of Representatives, no? Representing ang isang distrito ng Leyte. At ang kanyang anak, asawa at pamilya niya, tatlo, nakaupo pa rin po sa party list na tingog party list na ito, no? Makapal talagang mukha, no? Ginamit na nila talaga na palabigasan at kanilang family business enterprise ang Kongreso at ang pundo ng bayan. So maliban po sa $2 million, hindi rin siya nagpapaliwanag dito sa kanyang involvement sa record po ng Delaware County Court sa Estados Unidos. 39 times na nabanggit ang pangalan niya na na-involve siya sa kaso ng bribery involving ang corporate conflict sa loob po ng isa sa pinakamalaking casino resort sa Asia. At ito ay located sa Manila, ang Okada Manila Casino and Resorts, kung saan nagkaroon ito ng internal conflict sa kanilang corporate affairs at nagkaroon ng mga kaso. At isa sa kaso na isinampa sa Delaware ay ang tungkol sa bribery o panunuhol at mga suhulan involving si Martin Romualdez bilang Speaker of the House, no? Na kung saan sa mga narratives o mga salaysay na inihapag doon sa korte ay 39 times na na-mention ang pangalan niya. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang 3 times, kundi 39 times. So, ibig sabihin, major player si Martin Romualdez dito sa bribery scandal involving the corporate conflict sa loob ng Okada Manila Resorts and Casino. Ngayon, hindi siya nagpapaliwanag tungkol dito at ito ay mga court records. At ang pangatlong iskandalo, itong mahigit 130 million pesos or mahigit $2.2 million na kanyang property sa Massachusetts.
It's a more than 2 hectare property, bahay at lupa, na ang value ay mga $2.2 million sa market sa Estados Unidos. Ngayon, ang kanyang real property na ito ay biglang na i-transfer niya sa isang korporasyon na mukhang dami. Ito ang AMMY, Amy Corporation, sa halagang $1 only. So sa halagang $1 only, na i-transfer ang property ito na tinatawag natin na the Massachusetts property ni Martin Tambaloslos sa Estados Unidos. So tatlo yun mula sa $2.2 million or equivalent to 130 million pesos, naging $1 value under the receivership and property custody ng AMMY or Amy Corporation, na ang major corporate personality nito, fraternity brad niya sa Upsilon sa UP, itong si Attorney Casino, na nakabase sa Estados Unidos. Hindi po ang komunistang terorista na si Teddy Casino. So, bagamat legal at pwedeng gawin yon, pero ang pagdududa at ang intensyon at motivation ay highly suspect. Diba? Bakit mo itatransfer sa pangalan ng korporasyon ang isang mamahaling property, bahay at lupa, na nagkakahalaga ng 130 million pesos na magiging 55 pesos na lang ang kanyang value at ang worth na nakuha mo, sapagkat ito ay under custody and receivership na ng isang korporasyon na lumalabas na mukhang si Martin Romualdez din ang gumawa nito bilang dami. Ang mga aktong ito o gawaing ito ay gawaing pang sindikato. Ayun. Pero unahin muna natin itong panukala ni Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa, dito natin mapapatunayan kung sino ang haharang at sino ang magko-question sa validity, timing, practicality, and necessity ng panunumbalik muli ng bitay na nahatol o bitay o kamatayan bilang death sentence as a maximum penalty sa plunder o malawakang pandarambong at pagnanakaw. At dapat i-redefine din po ang batas hinggil sa plunder, na kung saan kailangan mong magnakaw ng 50 million pesos and above na amount bago ka makonsider na makakasuhan ka sa kasong plunder. At therefore, mga kababayan, baka kailangang 1 million lang, pwede ka na mapapasok ka sa plunder, and 1 million pesos below na pagnanakaw, graft and corruption. Pwede. Ayun. So, ito po ang ating nais ma-emphasize sa ating pagkakaroon ngayon ng video analysis. Ang kawalan ng certainty of criminal conviction and punishment ay isa po sa major factors kung bakit malakas ang loob ng mga politiko na magnakaw at mangulimbat at mangurakot sa kaban ng bayan. Exactly what we have seen right now dito sa uri o sa style ng mga pagnanakaw. Mantakin mo umabot ng 1 trillion pesos po ang pagnanakaw sa kaban ng bayan na ginawa po at isinagawa sa ilalim ng administrasyon at pamunuan nila Marcos at Romualdez. Uulitin po ni Ka Eric, ang kawalan ng kasiguruhan na ikaw ay mananagot at mapaparusahan ka kahit man lamang reklusyon perpetua o equivalent to life imprisonment, hindi po nangyayari. Look what happened sa kaso ni Napoles, sa kaso ni Johnny Enrile at ng kanyang chief of staff na si Gigi Reyes, na acquit pa sila sa 15 counts of graft and corruption, no? At malamang sa iba pang mga kaso nila sa Sandigan Bayan due to technicality. Ang ibig ko pong sabihin, ang technicality, hindi naman po yan nakabatay sa katotohanan. Bagamat pwedeng totoo ang pagnanakaw at pangungurakot at pangungulimbat, subalit pagdating sa rules of evidence sa korte, kulang ang presentation, mahina
ang case build-up, mahina ang testimonya, kung kaya hindi maaabot yung tinatawag na quantum of evidence na proof beyond reasonable doubt. So, ang epekto niyan, dahil hindi ma-establish ang tinatawag na guilt beyond the proof of reasonable doubt, ibig sabihin, iti-technical ng judge o ng korte, madidismiss po ang kaso. Kaya, ang kawalan ng certainty of conviction, ang kawalan ng certainty of punishment sa kriminal na mga gawain nitong mga magnanakaw at kurakot at mandarambong na mga politiko ay nagbibigay po ng malaking oportunidad para sa kanila na maging malakas ang kanilang loob. Ang sinasabi nga ni Ka Eric, ang epekto po niyan ay ang tinatawag na neuroplasticity. Pagdating po sa psychology, nagiging sanay ang utak nila na magnakaw, mandambong at mandurubo dahil hindi sila nakakakuha ng kaparusahan at hindi po sila napapailalim sa mga punishment na kailangan hindi na sila makapasok sa anumang public office, elected man or appointed. Kailangan sila ay binabawian ng nakaw na kayamanan at sila po ay dapat ikukulong at paparusahan ng habang buhay na mga pagkakabilanggo. Ang lahat ng ito ay wala at hindi nangyari. At pangalawa, nawala din po yung tinatawag na fear factor. Yung pagkatakot na ang gobyernong pamunuan ay hindi magtotolerate sa mga kurakot, magnanakaw at mga abusado sa poder at lustay at nagiging gahaman hindi lamang sa kapangyarihan kundi sa kayamanan at pundo ng pamahalaan. Yung fear factor, yung pagkatakot na hindi ka itolerate, hindi ka kukonsentihin, bagkus ikaw ay hahabulin, the way na ipinakita yan sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat it was never perfect, pero at least mataas po ang antas ng pagkakaroon ng takot sa mga tiwali, magnanakaw, durubo at mangungulimbat at magnanakaw na mga opisyal ng gobyerno at mga politiko. Ayun. Pero nang manumbalik po itong Marcos 2.0 na gobyerno sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. O ni Marcos Jr., mas lalo pong naging malakas ang loob ng mga magnanakaw sapagkat ang disenyo ng arkitekto ng pagnanakaw ay kinumpasan mismo ni Marcos, inaprubahan niya sa pamamagitan ng mga maniobra ng kanyang pinsan na si Martin Tambaluslos at ang mga kagaya ng mga tauhan nilang sindikato sa pangunguna ni Saldico na ngayon ay pinatakas nila at pinatago sa Europa na parang turista na protektado, may mga bodyguard pa. Yan po ang nawala, ang certainty of conviction and punishment under criminal prosecution at ang fear factor. Kaya po, bumalik muli. Kaya ko binabanggit ang mga pag-describe sa gobyerno ni Marcos na ang kaniyang gobyerno, ang only achievement na makikita mo is the monumental restoration of plunder and corruption. Ang panunumbalik muli ng malawak, malalim, nakaugat at sistematikong pagnanakaw ng gobyerno sa sariling pondo ng gobyerno. Sapagkat ang mga involved ay hindi lamang mga kriminal na mga operatiba sa loob ng napakabulok na ahensya ng DPWH. Hindi lamang mga kriminal na kontraktor na magnanakaw ang involved. Kung hindi, pati na rin po, lalo pa, ang gobyerno mismo ni Marcos sapagkat ang disenyo ng mga insertions, realignment, mga unprogrammed appropriations na naging dahilan kung paano tinago at ibinaon ang mga flood control projects, ang mga tinatawag po, mga kababayan, ang mga tinatawag po na farm-to-pocket roads at marami pang mga kurakot na mga estilo ng mga pondo na pinalusot, itinago ang mga so-called projects na ito sa loob ng unprogrammed appropriations. Lahat ng ito po nangyari dahil pinayagan, kinonsinti at higit lalo pa pinakinabangan
ni Marcos Jr. at ng kanyang pamilya. Itong ginagawa ng sindikato group ni Martin Tambaluslos, nila Saldico at mga Gang of 6+4. No, pinangalanan niya ni Mayor Magalong no, mas may balls pa yata ito si Mayor Magalong kumpara kay Ping Lacson na kunwa-kunwaring mga nag-aastang magaling at matapang, no. Number 1, pinangalanan niya diyan sila Dong Gonzales, nandyan pa sa Pampanga at sa Maynila, malalaki ang mga mansyon, no. Itong si Dong Gonzales, naging senior deputy speaker ito. Si JJ Suarez, nandyan din, hindi rin hinahabol, hindi pinapatawag, hindi inimbestigahan, walang case build-up laban sa kanila. Mga kabarkada ni Saldico yan, at nila Martin Tambaluslos, no? Si JJ Suarez, si Dong Gonzales, si Manix Dalipi, consultant pa rin yata ngayon yan, dyan sa opisina ni Sandro Marcos, no? Itong bulldog ni Martin Romualdez sa si Manix Dalipi. Sina Congressman Momo, Congressman Garjola, na mayroong property sa California na umaabot sa halos 600 million pesos equivalent ng kanyang mansyon sa California.